Magandang tanghali po, oras na para sa maiinit na balita. Naihuli ako rito sa Batangas para sa Day 6 ng paghahanap sa mga nawawalang sabongero. Sa kulungan ang bagsak ng isang lalaki matapos nakawan ang kapwa niya senior citizen sa Maynila. Aminado siya sa krimen pero hindi na nabawi ang buong halaga dahil nakapagpadala na siya sa mga anak at nanlibre pa. Balitang hatid ni Jomar Apresto. Kuha sa CCTV ang pagsakay sa isang jeep ng lalaking nakaputing t-shirt sa bahagi ng Taft Avenue sa Maynila. Pagdating sa bahagi ng Loton, bumaba ang lalaki. Makikita sa video na tila nagmamadali siyang tumawid sa kalsada. Natangay na pala niya ang nasa 80,000 pesos na cash ng pasaherong 79 years old na nakasabay niya sa jeep. Ayon sa pulisya, hindi agad nalaman ng biktima na nadukutan na pala siya. Nalaman lang ng ating suspect, nasalisihan siya, nalaman niya dito naman sa may Carriedo nung pababa na sila. So immediately yung ating mga kapulisan ay nag-proceed sa area of incident at nag-conduct ng backtracking. Nahuli kinabukasan sa isang mall sa Quiapo ang suspect na isa ring senior citizen. Pero nasa 40,500 pesos na lang ang nabawi sa kanya ng mga otoridad. Na-recover din sa kanyang isang medyas na nagsilbi raw wallet ng biktima at isang balisong. Napagalaman ng pulisya na dati nang nakulong ang 62 years old na suspect dahil din sa kasong pagnanakaw. Hawak na ng Ermita Police Station ng senior citizen na suspect na aminado sa kanyang nagawa. Dinukot ko po. Nagawa ko lang po yun kasi po pinalayas po ng asawa ko, nagutom po ako. Ayon sa kanya, 70,000 pesos at hindi 80,000 pesos ang perang nakuha niya. Nagastos niya raw ang mahigit 29,000 pesos matapos siyang magpainom sa kanyang mga kaibigan at magpadala ng pera sa kanyang mga anak sa probinsya. Nagsisisi na nga po ako. Na-inquest na ang sospek at sinampahan ng kasong theft at concealing of deadly weapon. Jomar Apresto nagbabalita para sa GMA Integrated News. Day 6 na ng paghahanap sa mga nawawalang sabongero dito sa Taal Lake sa Batangas. Ngayong araw, sinimulan ng gamitin ang Remotely Operated Vehicle o ROV ng Philippine Coast Guard na dumating kahapon. Kanina, nasaksihan natin sa pamamagitan ng ating drone ang unang paglusong ng underwater ROV sa search area na 5 araw ng sinisisid ng mga PCG technical divers. Pansin kung gaano kalabo ang tubig sa lawa dahil kakalubog pala ng ROV ay hindi na ito makita at tanging ang tether na lang nito ang kita na nakakabit sa controller na nasa bangka. Initial na dive pa lang ito at inaasang ititest kung gaano ito kaepektibo dito sa lawa na maburak. Dahil gumagamit ng maliliit na propeller ang ROV, dapat maingat ang controller nito na hindi mabulabog ang burak sa ilalim ng lawa. Ang ROV may maliit na clamp sa harapan nito na pwedeng mag-angat ng maliliit na bagay mula sa ilalim ng tubig. Kaya raw nitong gumana ng ilang oras ng tuloy-tuloy pero lilimitahan lang daw nila ito ng 4 na oras para hindi ito masagad. Kaya ng ROV na bumaba ng hanggang 1,000 feet sa ilalim ng tubig at makakuha ng gamit ng hanggang 10 kilo. Aantabayan na natin kung ano ang magiging resulta sa unang ROV operation ng PCG dito sa Taal Lake. Samantala, maingat daw ang Philippine Coast Guard sa pag-retrieve ng mga kahina-hinalang bagay na nakukuha sa ilalim ng Taal Lake dito sa Batangas. Ayon kay PCG Commodore Geronimo Tuvilla, nilalagay nila sa net ang mga nakukuha sa lawa para mapreserba ito. Batay sa underwater video ng PCG, dagdag hamon sa paghahanap ang madilim, malabo at maburak na tubig ng lawa. Gayon din ang malamig na temperatura ng tubig. Wala na magsimula ang search operations noong July 10, 5 sako na ang nakukuha sa Taal Lake. Batay sa pagsusuri ng Philippine National Police, may mga nakahalong buto ng tao sa mga naturang sako. Itinanggi naman ng Philippine Coast Guard na planted o itinanim ang mga na-recover na buto. Gate ni PCG spokesperson Captain Noemi Cayabyab, layunin ng bawat diving operation na makapagbigay ng hustisya at katotohanan. O mapila rin sila na iwasan ang ganitong mga espekulasyon lalo't buhay ang nakataya.
Sa iba pang balita, may naitalang landslide at baha sa ilang probinsya dahil po sa masamang panahon. Sa Balatan, Camarines Sur, umapaw ang tubig sa spillway sa barangay Luluwasan, kasunod po ng malakas na ulan. Nagdulot ito ng pagbaha sa kalsada at pahirapan ang pagbiyahe. Stranded tuloy ang ilang residente. Binaha rin po ang ilang barangay sa bayan. Sa Buluan, Maguindanao del Sur, ilang araw ng lubog sa baha ang isang eskwelahan. Ayon sa isang guro roon, ang pagbaha ay dulot ng malakas na ulan nito pong weekend. Sa kabila nito, tuloy ang klase sa pamamagitan ng alternative learning. Naipaalam na sa LGU at Department of Education ang sitwasyon ng paaralan. Sa Kalamansig, Sultan Kudarat, naitala ang pagguho ng lupa sa highway sa bahagi po ng Barangay Sangay. Kasunod po yan ng paglambot ng lupa matapos ang ilang araw na pag-uulan doon. Nagsagawa agad ng clearing operation. Inabot ng halos 2 oras na stranded ang mga motorista. May naitala ring pagguho ng lupa sa Barlig Natonin National Road sa Mountain Province dahil sa pag-ulan din doon. Humambalang ang mga gumuhong lupa mula sa bundok. Nagsagawa na rin ng clearing operation. Ayon sa Pag-asa, ang mga pag-ulan sa nabanggit na probinsya ay dahil sa hanging habagat. Isang kumpol na mga ulap o cloud cluster ang binabantayan ngayon sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Namataan po yan ng Pag-asa sa silangan ng Visayas at Caraga Region. Sa mga susunod na oras, mataas ang tsansa ng nasabing cloud cluster na maging isang low pressure area. Tuluyan namang lumayo sa monitoring area ng Pag-asa ang bagong bagyo sa Pacific Ocean. Sa ngayon, hanging habagat pa rin ang nagpapaulan sa bansa. Ayon sa Pag-asa, pinakaapektado ngayon ang Western Visayas, Negros Island Region, Central Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga, Davao Region, Occidental Mindoro, Romblon, Palawan at Southern Leyte. Uulanin tayo sa mga susunod na oras kasama ang Metro Manila. Posible ang heavy to intense rains sa ilang lugar na maaaring magdulot ng baha o landslide base sa rainfall forecast ng Metro Weather. Update po tayo sa lagay ng panahon ngayong panakanakang pag-ulan ang nararanasan sa ilang bahagi pa rin po ng Metro Manila. Kausapin na natin si Pag-asa Weather Specialist Ana Clauren Horda. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Yes po, magandang umaga po, Ma'am Connie, ganun sa ating mga taga-subaybay. May nakikita pong kumpol na mga ulap sa mga areas po ng Visayas at Mindanao. Posible po ba itong maging low pressure area kaya o sabihin na natin maging bagyo pa? Yes po, tama po, no? Meron po tayo minomonitor ngayon sa may silangang bahagi ng Visayas o Mindanao area. At ito pong kumpol ng kaulapan nito o cloud cluster ay posible pong maging isang LPA within the day. At yun nga po, dahil medyo makapal yung mga kaulapan nito, kung sakaling magtuloy-tuloy po yung kanyang development after maging LPA po nito, ay di natin i-rule out yung possibility na maging isang bagyo po ito. Ano po yung inaasahang panahon doon ngayon at sa mga susunod na araw kaya? Yes po. Sa ngayon, Ma'am Connie, wala pa naman po itong direkta epekto sa anumang bahagi po ng ating bansa. At pero sa mga susunod na araw, kahit LPA o maging bagyo man po ito, ay inaasahan natin na magdudulot po ito ng mga kalat-kalat na mga pag-ulan, lalo na po sa may silangang bahagi ng Luzon at Visayas area. At kasabay nito, yung habagat naman, magpapaulan din po o magdudulot din ng maulan na panahon sa may kanlurang bahagi po na ating kapuluan, kasama po dyan ng Metro Manila. May epekto rin ho ba sa lagay ng panahon sa bansa yung tropical depression naman sa labas ng Philippine Area of Responsibility? Yes po, yung tropical depression sa labas ng ating area of responsibility ay wala pong direktang epekto sa anumang bahagi ng ating bansa at patuloy rin po itong lumalayo sa ating PAR, so hindi po natin naasahan na papasok ng ating PAR at posible na rin po itong matunaw within 24 hours. Good to know. At ano naman ho ang dahilan kaya nitong panakanakang pag-ulan na nararanasan sa ilang bahagi ng Metro Manila? At ganito rin ho ba ang mararanasan pa sa iba pang panig ng bansa? Yes po, yung mga pag-ulan po natin ngayon dito sa Metro Manila ay dala pa rin po ng habagat. Kaya kung mapapansin po natin, yung pattern po ng mga pag-ulan natin ay sa hapon or gabi, yung pauwi po tayo na ating mga tahanan. At magkakaroon po yan ng saglitang break, then sa madaling araw ay posible po ulit yung mga pag-ulan. So ganyan po yung pattern ng mga pag-ulan natin kapag nasa habagat po tayo. Pero sa ibang parte po ng ating bansa, lalo na sa may western section ng Visayas,
sa may Palawan, pati na rin po sa may Mindoro, at pati na rin po sa may Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga at Davao Region ay may mga pag-ulan din po tayong naasahan dyan. Halos cloudy na po ang panahon maghapon, may mga kalat-kalat na mga pag-ulan, dala nga rin po nitong habagat. At habang papalapit itong cloud cluster na magiging LPA, naasahan po natin na madadagdagan pa po yung mga areas na makakaranas po ng maulap na kalangitan na may mga pag-ulan sa mga susunod na araw. Marami pong salamat sa inyong update na yan. Yan po naman si Pag-asa Weather Specialist Anak Lauren Horda. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Sugatan po ang isang lalaki matapos masaksak ng kanyang bayaw sa Mangaldan, Pangasinan. Chris, ano daw ang detalye niyan? Oni, ipinagtanggol ng biktima ang kanyang kapatid na babae mula sa pananakit umano ng sospek. Ayon sa mga otoridad mula Maynila ay bumiyahe sa Mangaldan ng biktima para pagsabihan ang kanyang bayaw. Pero nang makainom na ng alak ang sospek, doon na niya ito sinugod at sinaksak sa tiyan. Nagbanta pa umano ang sospek sa isa pang kapatid ng kanyang misis. Agad dinala sa ospital ang biktima. Sumuko naman sa pulisya ang sospek na tumangging humarap sa kamera. Nagsisisi raw siya sa kanyang nagawa. Desidido ang pamilya na sampahan siya ng reklamo. Nadisgrasya naman ang isang truck sa Atimonan, Quezon. Ayon sa pulisya, binabagtas ng truck ang pababang bahagi ng diversion road sa barangay Santa Catalina nang bumulusok ito at sumalpok sa barrier. Nagtalunan palabas ang makasakay nito. Nasawi ang truck driver dahil sa tinamong injury matapos tamaan ng gulong. Nakaligtas naman ang 3 iba pang sakay. Batay sa investigasyon, nawala ng preno ang truck. 4 na sangkot umano sa pamimeke ng plaka ang iniharap ng Department of Transportation ngayong pong umaga. May inanunsyo rin si Secretary Vince Dizon kaugnay po sa mga wala pa ring plaka at may ulat on the spot si Joseph Morong. Joseph. Connie, doon sa mga nag-aabang ng inyong mga plaka para sa inyong mga sasakyan ay inanunsyo ng DOTR, Department of Transportation at LTO na natapos na nila yung nasa 5 milyon na mga backlog sa mga plaka. At ayon nga sa DOTR at LTO, nagawa na nila yung mga yun na taon na ang hinihintay ng maraming mga motorista. Wala ng backlog, mapaplaka man ng mga 4-wheel na mga sasakyan o mga motor. Ito sa plate making facility ng LTO dito sa Quezon City ay ipinakita ng LTO na iniimpake na yung mga nagawang plaka at ang ilan nga dito, Connie, inakita natin mga 2014 pa na mga plate. I-distribute na lamang ito, isi-ship sa mga rehiyon at para malaman nyo, Connie, kung available na yung inyong mga plaka, makikita nyo yan sa LTO tracker na nasa eGov.ph na app sa ilalim ng link ng LTO. Kailangan lamang isupply ang inyong plate number o kung ito ay change plate o kaya naman ay MV file kung bagong bili na sasakyan. Doon nyo makikita kung nasaan district office ng LTO ang plaka nyo o kung hawak na ito ng inyong mga dealer. Sa app ay pwedeng ipa-deliver o i-pick up na lamang ang inyong mga plaka at ayon sa Department of Transportation at LTO ay pwede ma-deliver ito sa loob ng 3 araw. Pero pwede rin naman na mag-walk-in sa mga district office ng LTO at kailangan nyo lamang dalhin ng inyong mga ORCR. Narito ang pahayag ni Transportation Secretary Vince Dizon. Kakatapos lang namin ngayon. Ngayon pa lang natapos. So, in the next few months, sabi nga doon, in the next few months, dinidistribute na yan. It obviously takes some time to distribute. Samantala, Connie, inanunsyo rin ng LTO at DOTR na nakahuli sila ng 4 na individual na sangkot sa pamameke ng mga plaka na entrap sila ng panggap ang mga ito, ang mga taga-LTO na kunyari ay magpapagawa ng 50 piraso ng plaka sa halagang 51,000 pesos. Nakumpiskasahan nila ang mga makinang ginagamit sa mga paggawa ng mga peking plaka at naharap sila sa mga patong-patong na reklamo ng pamameke. Connie, balik tayo doon sa mga bagong plaka. Ayon lamang sa DOTR ay konting pasensya dahil kailangan pang i-ship yung mga plaka at kailangan magagawa daw nila na matapos yung pag-ship ng mga plaka sa iba't ibang rehiyon sa Oktubre. Connie. Maraming salamat, Joseph Morong.
Sinugod at sinapak ng lalaking yan ang kapwa niya menor de edad sa Zamboanga City. Sunod ang dalawa pang kasamahan na pinagsusuntok at pinagsisipa rin ang lalaking estudyante. Nahuli ka ang insidente sa covered court sa barangay Kabatangan. Nakausap na po ng mga otoridad ang biktima. Kwento niya, nag-ugat ang pagkuyog sa kanya dahil sa selos. Aksidente raw niyang nahawakan ang kamay ng isang babae na girlfriend pala ng isa sa mga nambugbog. Kakausapin ng Barangay Council for the Protection of Children ang mga magulang ng tatlong nanakit na edad 11 hanggang 14. Samantala, sinuspinde ng 70 araw ng Land Transportation Office ang lisensya ng bus driver na nag-online sugal umano habang nagmamaneho sa Cavite. Ayon sa LTO, mahaharap ang bus driver sa reklamong paglabag sa Land Transportation and Traffic Code dahil sa reckless driving. Pinagpapaliwanag din ng kumpanya ng bus kaugnay sa insidente. Sinuspindi na raw ng Kirsty Joyce Transport ang naturang bus driver at tumanggi ng magbigay ng ibang detalye. Pagpapaliwanag din ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang isang modern jeepney driver na nag-online sugal din habang nagmamaneho umano sa EDSA. Ayon sa uploader ng video, hindi na napapansin ng modern jeepney driver ang ibang sasakyan habang nagse-cellphone. Tumigil lang daw siya sa pagsa-cellphone nang manita ang isang pasahero. Wala pang update ang LTO kaugnay sa gagawin sa modern jeepney driver. Sinisikap pa ng GMA Integrated News na kunin ang pahayag ng dalawang driver. Choose Beauty ngayong Tuesday, mga mare at pare, panalo sa View Philippines ang puksaan sa Beauty Empire. Number 1 show ngayon sa streaming platform ang Kapuso Revenge Murder Mystery Series. Nanguna rin ito sa top 20 series last week. Mga mare at pare, tuloy pa rin ang pagtutok sa pinakamagandang laban sa Beauty Empire. Bukod sa View, napapanood din yan sa GMA Network ng 9:35 p.m. 11:25 p.m. naman ang delayed telecast dito sa GTV. Magpapa-vulcanize sana ng motorsiklo ang mag-asawang yan sa Barangay Sukat sa Muntinlupa. Kasama pa nila ang kanilang aso. Ilang saglit lamang umabante at naararo sila ng isang nakaparadang jeep na nabangga pala sa likod ng isa pang jeep. Damay rin po ang isa pang sasakyan. 10 ang sugatan, kabilang ang mag-asawang pumailalim sa jeep. Base sa investigasyon, nawala ng preno ang jeep bago kumaliwa sa kalsada kung saan nangyari ang karambola. Nagkaareglo na raw ang mga sangkot kaya hindi nasasampahan ng reklamo ang driver. Wala siyang pahayag. Balikulungan ng isang lalaking nahuling nagbebenta umano ng ilegal na droga sa Valenzuela. Ang panig ng suspect sa balitang hatid ni James Agustin. Matapos matanggap ang hudyat na nagpositibo ang transaksyon sa pagitan ng pulis na nagpanggap na buyer at target ng bypass operation, agad na inaresto ng pulisya ang 37 anyos sa lalaking construction worker sa barangay 20 Reales sa Valenzuela City. Nakuha mula sa kanya ang 30 gramo ng umano'y shabu na nagkakalaga ng 204,000 pesos. Ang area ng kanyang pinagbebentahan ay dito sa may area ng Valenzuela, sa may 20 Reales at sa mga karatig na barangay dito sa atin sa Valenzuela. So itong ating suspect na ito ay maituturing na natin na high value individual. Pag may bumibili sa kanya, so kaliwaan, yung iabot yung drugs, tapos ibibigay sa kanya yung bayad. Ang suspect ikatlong beses nang naaresto sa Valenzuela City dahil sa kasong may kinalaman sa iligal na droga. Nakulong na siya noong 2019 at 2022. Last year nga lang siya nakalabas. So makikita natin, ito na talaga yung kanyang hanap buhay, yung pagbebenta ng droga. Itinanggi ng suspect ang aligasyon sa kanya. Hindi naman po ako nagbebenta, sir eh. Aminado po ako na gumagamit, pero nagbebenta hindi. Maharap ang suspect sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Balita po sa Visayas at Mindanao, hatid ng GMA Regional TV. Natagpo ang duguan at walang buhay ang isang lalaki sa Cebu City. Sara, anong nangyari sa kanya? Connie, pinagtataga siya ng sarili niyang anak. Nangyari yan sa kanilang bahay sa Barangay Sudlon 1. Pagkatapos mapatay ang kanyang ama, tumakas ang 40 anyos na sospek.
Ayon sa pulisya, bago ang krimen, pinagsabihan at nakaalitan ng biktima ang sospek. Wala raw ang misis na biktima na ina ng sospek nang mangyari ang insidente. Kwento ng ina, dati pa raw sila pinagbabantaan ng kanilang anak. Naaresto kalaunan ang sospek at umamin sa krimen. Inunahan lang daw niya ang ama nang makita ang itak. Desidido ang nabiyudang ginang na sampahan ng reklamo ang anak. Isang babae ang nasagip mula sa isang kanal sa General Santos City. Base sa investigasyon, inireport sa mga otoridad ng ilang taong napadaan sa Bula-Lagaw Road na may taong natrap sa kanal. Isang tricycle driver pa raw ang nakakitang may lumabas na kamay mula roon at humihingi ng tulong. Binuksan ang takip ng kanal at doon natagpuan ang babaeng 23 anyos. Nilapatan siya ng first aid bago dalhin sa ospital. Ayon sa General Santos City Disaster Risk Reduction and Management Office, taga Cotabato Province ang babae. Naliligo raw siya sa dagat bago pumasok sa bukana ng kanal. Paliwanag daw sa kanila ng babae, pumasok siya roon para maghanap ng pagkain. Patuloy siyang tinutulungan ng mga social worker ng barangay. Catherine Shippers, mag-ingay! Reunited sina Sparkle star Casa Legaspi at its Showtime host Darren Espanto sa isang new TikTok video. Sa video, may pasilip ang dalawa sa kanilang tila K-drama aktingan. Kinunan yan mismo mula sa South Korea. Mabilis naman niyang pinusuan ng kanilang fans. Dati mang nalilink sa isa't isa, iginiit ng dalawa na sila'y mag-best friends lang. Target ng National Police Commission na tapusin sa loob ng 2 buwan ang investigasyon sa mga dati at kasalukuyang pulis na inireklamo kaugnay sa mga nawawalang sabongero. Balita hatid ni Emil Sumangil. Nagsadya sa tanggapan ng NAPOLCOM ang whistleblower na si Julie Dondon Patidongan o alias Totoy. Nagsampa siya ng reklamong administratibo laban sa 14 na aktibo at dating pulis na itinuturo niyang may kinalaman umano sa pagkawala ng mahigit 100 sabongero. Kabilang sa mga inireklamo ang retiradong hepe ng National Capital Region Police Office na si Police Major General Jonel Estomo. Si General Estomo, siya ay membro ng ALPA. Pag sinabing ALPA, kasama siya sa hatian na tag 70 milyon. Isa yan na nag-udyok kay Mr. Atong Ang na, boss, patayin mo na si Dondon Patidongan para matapos na yung problema mo na yan. Sinampakan din ng reklamo ang mga aktibong opisyal na sina Police Colonel Jacinto Malinaw Jr., Police Lieutenant Colonel Ryan J. Orapa at Police Major Mark Philip Almedilla. Gayun din ang non-commissioned officers na sina Police Chief Master Sergeant Arturo de la Cruz Jr., Police Senior Master Sergeant Joey Encarnacion, Police Senior Master Sergeant Mark Anthony Manrique, Police Senior Master Sergeant Anderson Abari, Police Staff Sergeant Alfredo Andes, Police Staff Sergeant Edmond Muñoz, Police Corporal Angel Martin. Dawit din ang 3 pulis na na-dismiss na raw sa serbisyo na sina Police Lieutenant Henry Sasaluya, Police Master Sergeant Michael Claveria at Police Corporal Farvi de la Cruz. Itong mga pulis na to, sila ang kumukuha ng mga missing sabongero galing sa farm. Sila ang nagdadala doon sa Taalik. Marami yan sila actually. Hindi ko lang mapangalanan dahil kilala ko naman yan sila sa mukha. Dahil yung binigay sa akin, medyo kulang to. I-evaluate din namin muna yung mga kwentong nilalahad mo sa iyong affidavit. Hindi porket sinabi mo na sa affidavit, kami maniniwala kaagad. Bibigyan natin ng due process ang lahat ng mga pinangalanan ni alias Totoy. Papadala natin sila ng summons o kaya ng order upang sila ay sumagot din. Sa gitna ng press con, naging emosyonal si Patidongan nang matanong kung may nagtutulak ba sa kanyang maimpluwensyang mga tao para gawin ito. Kahit sinong tao, pag ang pinag-usapan dito, pamilya, wala akong katatakutan sa kanila. Kung alam bulag na buong pamilya ko, papatay niya. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng mga inireklamong pulis at ng negosyanteng si Atong Ang.
Kasamang naghain ng reklamo ang mga kaanak ng mga nawawalang sabongero. Sana ma-review nyo yung mga files nitong mga kapulisan. Kasi hindi kami naniniwala na 20 lang to, 15, 30. Marami to. Target ng NAPOLCOM na tapusin ang investigasyon sa loob ng 2 buwan at makapagpalabas na sila ng desisyon kung anong kaso ang nararapat isampa laban sa mga akusado. Most likely na kaso grave misconduct at conduct unbecoming of a police officer. Ang penalties noon, ang pinakamababa ay suspension, ang gitnang penalty ay demotion, ang pinakamabigat na penalty doon ay dismissal from the service. Sa mga nangyayari ho ngayon, pakatandaan po ninyo na meron po kayong maasahang hustisya sa National Police Commission. Bago ang paghahain ng reklamo laban sa mga isinasangkot na pulis, nagkaroon ng pagtitipon ng mga kaanak ng nawawalang sabongero. Bumuo sila ng grupo para mapag-isa ang mga hakbang para makamit ang hustisya na nila'y ilang taong naging mailap. Ito na ang regalo sa akin, yung makita na ang aking anak. Sana magkaroon na talaga ng hustisya. Masakit sa isang magulang ang ganitong ginagawa ng mga taong mga may pera. Binibili ang tao. Kailangan nating siguraduhin, kaya po nandito yung Justice for the Missing Sabongeros Network para siguraduhin walang whitewash, walang sacred cows, at lahat ng dapat managot ay managot. Emil Sumangin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Okay. Sa panayam ng unang balita sa unang hirit kay NAPOLCOM Vice Chairperson at Executive Officer Attorney Rafael Vicente Calinisan, sinabi niyang 18 ang pulis na isinama ni Julie Dondon Patidongan sa kanyang complaint affidavit. 13 niya rito ay aktibong pulis habang 5 ang dismiss na sa serbisyo. Huminto ang motorsiklong yan sa bayan ng Bulacan sa Bulacan. Ang mga sakay nito nagpanggap lang na bibili ng taho. Target pala ng riding in tandem na kawatan ang babaeng naghihintay ng sukli sa biniling taho. Maya-maya, umandar ang motor at pasimpleng hinablot ng nakaangkas ang kwintas ng babae. Sumibat ang mga kawatan, tangayang alahas na nagkakahalaga ng 23,000 pesos. Hindi na sila nahabol ng biktima. Ipinablatter na ang insidente sa barangay. Mainit-init na balita, nakataas po ngayon ang thunderstorm advisory dito sa Metro Manila. Ayon sa Pag-asa, apektado rin ang Zambales, Bataan, Cavite, Rizal, Pampanga at Bulacan. Pinaalerto ang mga residente mula sa banta ng baha o landslide. Tatagal po ang thunderstorm advisory hanggang 1:56 ng hapon. Tumaas ang trust ratings ng 4 na matataas na opisyal ng gobyerno. Batay po yan sa bagong survey ng Social Weather Stations o SWS. Base sa kinumisyong survey ng Strat-Based Consultancy, 48% po ang nagsabing malaki ang tiwala nila kay Pangulong Bongbong Marcos. Mas mataas kumpara sa 38% noong Mayo. 61% naman ang nakuhang trust rating ng BICE nitong Hunyo mula sa 60% noong Mayo. Naging 55% naman ang rating ni Senate President Chis Escudero nitong Hunyo. Mula po yan sa 47% noong Mayo. Tumaas din ang trust rating ni House Speaker Martin Romualdez na nasa 34% nitong Hunyo mula sa 26% noong Mayo. 1,200 Pilipino ang sumagot sa naturang survey na isinagawa noong June 25 hanggang 29. Ang survey ay may margin of error na plus-minus 3%. Ito na ang mabibilis na balita. Bistado ang isang bagahe sa NAIA Terminal 3 na may lamang 24 na kilo ng shabu. Umaabot ang halaga nito sa 164 million pesos. Ayon sa mga otoridad, galing Toronto, Canada at may layover sa Hong Kong ang pasaherong may dala ng bagahe. Arestado ang 62 taong gulang na pasahero na walang pahayag. Nauwi sa gulo ang clearing operation sa Tondo, Maynila nitong Sabado. Sa gitna niyan, nagpaputok ng baril ang kapitan ng barangay. Ipinatawag siya sa City Hall at paliwanag niya, nakaalitan niya ang isang mag-amang residente habang isinasagawa ang operasyon. Hinawat daw niya kasi ang mag-ama na sinusugod ang isa sa mga barangay tanod doon. Itinanggi naman ito ng mag-ama dahil nagsimula raw ang gulo ng baklasin ng trapal sa kanilang bahay.
kahit may napagkasunduan na raw umano sila. Mahaharap ang kapitan sa reklamong illegal discharge of firearms at grave threats, habang reklamong direct assault naman ang kaharapin ng nakaalitan niya. My God! Bay, halas, bay! Nagulat ang mga sakay ng sasakyan na yan sa Banga, South Cotabato. Isang ahas kasi ang biglang tumambad sa windshield ng sasakyan. Kwento ng driver, bago yan ay dumaan sila sa madilim na bahagi ng kalsada kung saan may mga puno. Nagtuloy-tuloy lang daw sila sa pagbiyahe at ginamit ang wiper ng sasakyan para maalis ang ahas. Kaugnay naman po ng binuong grupo ng pamilya ng mga nawawalang sabongero at latest development sa kaso, kausapin po natin si Diane Loyola, kinakasama ng isa sa mga missing sabongero. Salamat po sa pagpapaunlak ng panayam sa amin dito sa Balitang Hali. Magandang umaga po. Ano po ang masasabi ninyo, ma'am, sa latest development na itinatakbo po ng kaso sa missing sabongero kung saan kabilang po ang inyong kinakasama na si Ferdinand Dizon? Sa ngayon po, syempre masaya po kami na umuusad at nagkakaroon po ng linaw ang lahat po nung kaso namin. Dahil po dun sa lumabas na si alias Totoy. May buto raw ng tao na nakuha sa ongoing search and retrieval operations doon po sa Taal Lake. May nagpa-DNA test na ba? Nakaanak po ng inyong mister na si Ferdinand para dito? Yes po, marami na po kaming nakapagpa-DNA test. Yung konti na lang po yata yung hindi pa napapa-DNA. Pero yung sa amin po okay na po. Waiting na lang po kami sa result. Gaano po kalaki ang kumpiyansa ninyo sa kredibilidad nitong si alias Totoy Julie Dondon Patidongan? Kami po personally talagang naniniwala po kami na totoo yung mga sinasabi niya. Kasi base po dun sa nalalaman namin dati na siya po ay isang kanang kamay nung mastermind po. Meron ho ba kayong direct access din sa kanya kung kinakailangan? May mga tanong kayo sa kanya? Meron naman po. Nakakausap naman po namin siya. Meron naman po kaming usapan kung kunyari kung meron pong development dun sa kaso or may mga dapat pang kasuhan na mga police o civilian. Speaking of police, marami ho siyang pinangalanan. Meron ho ba kayong takot din, syempre sa inyong kaligtasan? At papaano ho kayo nagkakausap-usap para sa protection din po ninyo? Yung takot po siguro, syempre nandun na po tayo eh. Kaya lang sa ngayon po, kung matatakot kasi kami, baka po hindi namin makamit yung hustisya eh. Kaya nagdarasal na lang po kami, kay God na lang po kami kumakapit na sana po makamit namin yung hustisya. Wala ho bang mga kumontak sa inyo para itigil na rin po itong pagsulong ninyo ng kaso o maaari sa iba ho mga kasamahan ninyo kaya? Sa ngayon po, wala naman po kaming natatanggap. At saka if ever naman po na magkaroon, hindi naman po kami papayag na ganun na lang po yung gawin uli nila. At wala rin naman ho, wala rin hong banta sa inyo po, sa mga kasamahan po ninyo, no? Opo, wala naman po. Maayos naman po kami lahat. Kaugnay naman po sa kabubuo pa lamang na Justice for the Missing Sabongeros Network, paano ito makakatulong po sa inyo? May grupo po bang tumutulong din sa inyo tungkol po dito? Meron po. Ito po ay inilunsad po para mas mapaano pa po yung kaso ng mga missing sabongero, tapos nila yung mga pulis, mga sangkot po dito na sana maging pantay po ang tingin. Sana po na hindi yung pera yung manaig. Opo. At bagamat search and retrieval operation na po yung ginagawa ng mga otoridad, umaasa pa rin ho ba kayo na baka buhay pa ang inyong partner na si Ferdinand kaya? Sa ngayon po, parang kahit isipin ko, siguro wala na kaming pag-asa na buhay pa namin siyang makakasama. Meron ho ba kayong anak o naiwan hong mga anak? Meron po. Meron po kaming 3 anak. 3 anak.
At base po doon sa mga salaysay ni alias Totoy, kamakailan, ma'am, meron din ho ba kayong naririnig mula po sa inyong partner na meron hong mga sinasabing mga illegal daw na nagawa kaya ang inyong partner, kung kaya maaring nadukot po sila? Yun po yung sinasabi ni alias Totoy. Kung totoo man yun o hindi, dapat po sana isinabatas nila, kinasuhan nila or kinulong nila. Hindi yung parang hayop nila. Kung nung kinwento sa amin ni alias Totoy, parang hindi makatarungan, hindi makatao yung ginawa nila dun sa mga missing sa Bungero. Opo. At gaano po kalimit makipag-ugnayan ng gobyerno po sa inyo, lalo na patungkol po dito sa ginagawang paghahanap at pagsusuri sa mga nakukuhang objects sa Taal Lake? Maayos naman po. Lagi naman po silang nag-update kapag may mga bagong dun sa kaso, kaparis ng sa mga buto nga po. Nagpaano po sila agad ng DNA test. And lagi naman po silang nandyan. Nagpapasalamat din po kami dahil ganun na sila sa amin ngayon. Opo. At may mga sinasabi hong may iba pang maaring maging testigo. Meron ho ba kayong update? Na-update na ho ba kayo tungkol doon pa sa maaring dumagdag pa sa mga sinasabi rin pong pahayag ni alias Totoy? Sa ngayon po, hindi pa po namin confirm kung meron. Pero umaasa po kami na magkakaroon dahil syempre ngayon po ang dami na pong pinapangalanan, ang dami na pong inaano ni alias Totoy. Hopefully po kami na mas marami pa pong tumistigo. Alright, kasama nyo rin po kami sa pagdarasal para sa hustisya. Marami pong salamat sa inyong oras na ibinahagi sa amin sa Balitang Hali, ma'am. Maraming salamat din po. Yan po naman si Diane Loyola, kinakasama ng isa sa mga missing sa Bungero. Sa iba pang balita, dahil naman sa mga umano'y delay, sinabi po ng isa sa mga House prosecutor sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na posible nang umabot ang usapin sa anibersaryo ng paghahain ng unang impeachment complaint. Sa ngayon, hinahanda na rin daw nila ang sagot sa mga tanong sa kanila ng Supreme Court kaugnay sa petisyon ng bise. Balitang hatid ni Tina Panganiban Perez. Pinabalangkas na ng Kamara ang sagot nito sa mga katanungan ng Korte Suprema kaugnay sa petisyon ni Vice President Sara Duterte na humaharang sa impeachment complaint laban sa kanya. Kabilang sa tanong ng Korte Suprema kung ano ang nangyari sa unang 3 impeachment complaint na inihain laban kay Duterte. Matatanda ang magkakasunod na inihain ng 3 impeachment complaint na hindi na gumalaw hanggang sa umarangkadang ika-4 na impeachment complaint noong February 2025. Sabi ni Manila Representative Joel Chua, isa sa House impeachment prosecutors, sinunod daw ng Kamara ang konstitusyon, ang rules on impeachment at mga dating desisyon ng Korte Suprema, lalo na sa 1-year bar rule na nagbabawal sa mahigit isang initiated impeachment complaint sa isang impeachable official sa loob ng 1 taon. Ang tinutukoy na jurisprudence ni Chua ay ang desisyon ng Korte Suprema sa 2 kasong kumwestiyon sa impeachment complaint laban kina Chief Justice Hilario Davide at Ombudsman Merceditas Gutierrez. Dito inilatag ng Korte Suprema kung ano ang ibig sabihin ng pag-initiate ng isang impeachment complaint na siyang basehan ng 1-year bar rule. Una, ng filing ng verified complaint at pag-refer sa House Justice Committee for action. No? Ito po yung supposedly dapat nangyari sa unang 3 na mga impeachment complaints. Pero hindi po ito nangyari. There was no referral to the House Committee on Justice. But the 4th impeachment complaint, at isa po ito doon sa mga requirements din po ng Francisco at ng Gutierrez, ay yung pagkakaroon po ng 1/3 filing ng House members to the House Secretary General. Ito po yung nangyari sa 4th impeachment complaint. Umaasa si impeachment prosecutor Joel Chua na mapagdedesisyonan nito ng Korte Suprema sa lalong madaling panahon para hindi na rin anya ito magamit para lalo pang patagalin ang impeachment proceedings. Wala pong dahilan para antayin ng Senado kung ano po ang magiging desisyon ng Korte Suprema dahil wala naman pong TRO na nilalabas. So sa ngayon,
dapat po mag-proceed pa rin po ang trial hanggat hindi po ito pinapahinto ng Korte Suprema. Sa delay po na nangyayari sa Senado, parang aabot na rin tayo sa 1-year bar rule. Pero paano kung pumanig ang Korte Suprema sa bise? Well, of course, committee di siyempre susunod ang impeachment court. But of course, we will do all legal remedies para ito ay ma-lift. At alam naman po natin na lagi na itong ginagawa naman po natin ay nasa tama. Ang articles of impeachment, pwede naman daw ihain ulit matapos ang 1-year bar. Wala namang violation eh. Ang pinagbabawal lamang is yung period. So pwede, as is. Yes. Tina Panganiban Perez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nakausap na ng Department of Migrant Workers ang 8 Pinoy na nasagip mula sa lumubog na MV Eternity Sea matapos atakihin ng grupong Houthi sa Red Sea nitong July 7. Ayon kay Migrant Workers Secretary Hans Kakdak, nasa Saudi Arabia ngayon ang 8 Pinoy. Sabi ng Department of Foreign Affairs, sasailalim muna sila sa medical check-up bago pauwiin dito sa Pilipinas. Kinukumpirma pa ng DMW at DFA ang lagay ng 13 Pinoy crew ng MV Eternity Sea. Gayun din ang ulat na 3 sa kanila ay namatay sa pag-atake ng Houthi. Mahigit 11 million pesos daw ang halaga ng napinsalang mga bahura malapit sa Pag-asa Island matapos sumadsad doon ang isang Chinese fishing vessel. Ayon po yan sa Palawan Council for Sustainable Development. Nang bisitahin ito ng PCSD nitong June 17, nakita nilang mahigit 400 square meters ng coral reef ang nasira at ang mahigit 300 square meters nito ay nasa kluban ng isang parachute anchor. Ang parachute anchor ay ginagamit sa barko para hindi ito tangayin ng alon. Nagsumiti na ng rekomendasyon sa National Task Force on the West Philippine Sea ang PCSD. Sabi ng Philippine Coast Guard, prioridad nilang tanggalin ang parachute anchor dahil nakakaapekto ito sa buhay ng mga coral. Kinumpirma nila ng China ang may-ari ng sumadsad na barko noong June 7. Sinusubukan pa naming kunan ng pahayag ang Chinese Embassy tungkol sa insidente. Ito ang GMA Regional TV News. Sugatan ng isang motorcycle rider matapos madisgrasya sa Kabagan, Isabela. Kitang nakaparada ang tricycle na yan sa tapat ng isang tindahan. Dumating ang isang motorsiklo na sumalpok sa tricycle. Huminto ang kasunod na motorsiklo at sinakdolohan ng mga sakay nito ang natumbang rider. Base sa investigasyon, matulin ang takbo ng rider kaya hindi niya napansin ang nakaparadang sasakyan. Wala pang pahayag ang mga sangkot at nadamay sa aksidente. Nagpapagaling na ang sugatang rider. Isang lalaki ang nalunod at 3 ang nasagip sa Cabang Falls sa Cebu. Gumamit ng lubid ang mga rescuer para masagip ang 2 sa mga stranded sa gitna ng rumaragasang ilog. Hindi kalayuan sa kanila, nasagip ang kaibigan ng nalunod na lalaki. Ayon sa mga rescuer, nalunod ang lalaki dahil daw sa bigat ng kanyang backpack. Nagbabala raw ang kapitan ng Barangay Budlaan sa kanilang 4 na huwag nang tumuloy sa Cabang Falls dahil masama ang panahon, pero nagpumilit daw sila. Sabi ng mga magulang ng nasawing lalaki, dumaan daw sa talon ang anak nila para mag-camping. Walang pahayag ang 3 nasagip. May bagong kaduo si PBB Celebrity Collab Edition Kapuso's second big placer Will Ashley. #WillCat. Reunited si Will sa alaga niyang pusa na si Jerry. Aminado siyang na-miss ang kanyang fur baby. Kamakailan dumalo si Will with ex-PBB housemate Bianca De Vera sa isang benefit gig para sa animal welfare. As Ralph shippers mag-ingay, si kapamilya second big placer Ralph De Leon at kapuso fourth big placer AZ Martinez nagpakilig sa kanilang new TikTok video. Kumasa rin sila sa Kung Sakali Trend. Eto naman, Mare, napatingala raw ang ilang residente sa Bantayan Island sa Cebu. May nagbigay liwanag kasi sa gabi na parang eksena sa sci-fi movie.
Ayan, no? Bukod po sa mga buwan at bituin, may makukulay na guhit ng ilaw na namataan sa kalangitan. Yan po naman ang tinatawag na light pillars na nakunan ni Hughes Cooper Edison G. Rosell sa Barangay Pataw nito pong linggo. Ayon sa Pag-asa, nabubuo ang light phenomenon tuwing tinatamaan ng moonlight ang ice crystals na karaniwan sa maninipis na cirrus clouds. At para po sa inyong kwentong totoo, kwentong kapuso, sumali sa UScoop Plus Facebook group at i-share ang inyong mga larawan at video. Maaaring ma-feature ang inyong storya sa aming newscast. Gamitin lang ang hashtag UScoop sa inyong mga post. At ito po ang Balitang Hali. Bahagi kami ng mas malaking misyon. Ako po si Connie Sison. Kasama niyo rin po ako, Aubrey Carampel. At live mula rito sa Batangas, Rafi Tima po para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino.